Ito na yata yung isa sa maling desisyon ko sa buhay na pumunta ako sa dentist. Hello guys, Daddy Tano here. Nung isang araw nga pala, binigyan ako ng pera ni Mami Macy nyo at ang sabi niya sa akin, ipagawa ko na daw yung matagal ko nang gustong ipagawa sa sarili ko. Kaya yun, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at nagpa-schedule na ako dito sa may Accudent Dental Clinic. At saktong-sakto nga, hindi na ako mapapalayo dahil may bagong bukas silang clinic dito sa may Magalang. Dahil nga nagpa-schedule ako, pagdating namin, isinalang na kaagad ako ni Doc. Pagpasok nga namin sa loob, naka-ready na pala lahat. Ako na lang yung hinihintay. Pagkaupo ko nga dyan, ine-explain ni Doc sa akin kung ano yung gagawin sa mga ngipin ko. Tapos ang sabi niya, i-double check niya yung mga ngipin ko bago niya gawin para sure. Dahil nga medyo matagal na mula nung nagpa-dentist ako, kaya ngayon medyo naaamis ako sa mga gamit ni Doc. Napaka-high-tech na guys, sabay na sabay talaga sa technology. Pinicturan niya nga at ayan, pinapakita niya sa akin sa monitor kung ano yung dapat ipasta at gawin sa mga ngipin ko. Napakagaling nga dahil nakikita ko ng live sa monitor yung mga ngipin ko habang pinipicturan niya. Ang dami na palang dapat gawin sa mga ngipin ko kaya kapag ngumunguya ako, hindi na ako komportable. Maliban nga sa pasta, kailangan na rin maklining ng mga ngipin ko. Sabi sa akin ni Doc, kailangan na daw gawin tong mga to para maiwasan yung pagkasira ng mga ngipin ko. At syempre, bago mailagay yung tunay na pakay ko dito, kailangan munang magpasta at maklining. Bago nga umpisahan lahat ng yon, kinuha na ako ng sukat ni Doc. Sa mga part na to, nilagay na ni Doc yung parang clay na pangsukat sa mga ngipin. Hindi ko nga alam kung ako lang ba o kayo din. Gustong gusto ko yung pakiramdam nung nilagay ni Doc yung pangsukat sa mga ngipin ko, parang na-relax sila. After nga masukatan ni Doc yung mga ngipin ko, tinanong niya ako kung ready na daw ba ako. Umuo ako, kaya yun, inumpisahan na niya yung paglilinis sa mga ngipin ko. Habang nililinis nga yung mga ngipin ko, nanonood naman si Mami Macy nyo at nagkukwentuhan silang dalawa ni Doc. Natatawa nga si Mami Macy dahil habang ginagawa ni Doc yung mga ngipin ko, kinakausap niya ako at tinatanong. Sabi niya sa amin, alam niya daw yung feeling na ganyan. Yung tipong tinatanong ka at kinakausap pero hindi ka makasagot dahil nakanganga ka. Nagdawanan nga kami lahat, pati nga yung mga assistant ni Doc natawa. After nga maklining ng mga ngipin ko, tinanong ako ni Doc kung okay pa ako. Ang sabi ko, okay pa naman Doc, kaya yun, nag-proceed na siya sa pagpasta sa mga ngipin ko. Habang pinapasta niya nga yung mga ngipin ko, lagi niya akong tinatanong kung okay lang ba, kung hindi ba masakit. Sabi niya sa akin, wag mong tiisin yung sakit. Pag masakit, itaas mo lang yung kamay mo. Pwede naman daw kaming tumigil at magpahinga muna kapag nasasaktan ako. Heto na nga yung before and after nung cleaning and pasta. Then after that, pinantay na ni Doc yung nilagay niyang pasta para daw hindi tumabingi yung pagnguya ko. At dito nga, wala akong ka-idea dahil busy kaming dalawa ni Doc sa ginagawa niya sa akin. Kinuntsaba na pala ni Mami Macy nyo yung isang assistant at nakausap na rin pala niya si Doc. Kaya pala hindi nila ako tinatanong kung anong kulay yung gusto ko, nakapili na pala si Mami Macy nyo. So yun na nga guys, sa mga part na to, alam nyo na siguro kung ano yung gagawin ni Doc sa mga ngipin ko. Ito nga yung matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng braces para pumantay yung mga ngipin ko. And finally, dahil nga binigyan ako ng pera ni Mami Macy nyo, ayan, mailalagay na rin sila. Kaya kung nakita nyo kanina, kahit sobrang lakas ng ulan, hindi ako nagpatinag. May mga nilagay nga si Doc sa mga ngipin ko, tapos kinukure nila bago nila ilagay yung mga brackets. At dito guys, dito na talaga nagsisink in sa akin na magkaka-braces na ako nung nilalagay na ni Doc yung mga brackets. Magkahalong excitement at kaba yung nararamdaman ko. Kasi alam ko at sinasabi din ni Mami Macy nyo na masakit daw yung naka-brace. Pero wala ginusto ko to at gusto ko talaga maayos yung mga ngipin ko. Ang galing nga, may pansukat pa si Doc para pantay na pantay at sukat na sukat yung pagkalagay ng mga brackets. After nga ilagay ng mga brackets, it's curing time. Pagkatapos nga i-cure, nilagay na ni Doc yung wire. At dito ko na nga nararamdaman na paunti-unti parang bumibigat na yung pakiramdam ng mga ngipin ko. At mas bumigat pa lalo nung nilagay na ni Doc yung mga rubber. Mabigat at parang ngilong-ngilo talaga yung pakiramdam. Sa mga part na to guys, wala talaga akong ka-idea kung ano yung kulay ng rubber na nilalagay ni Doc kasi hindi naman nila ako tinanong. Medyo nakakaramdam na ako ng kakaiba kasi habang nilalagay ni Doc yung mga rubber, tumatawa si Mami Macy nyo. At ayun na nga guys, tapos na, naka-braces na si Daddy Tano nyo. Tawang-tawa pa ako dyan kahit medyo masakit na yung mga ngipin ko. Pagkaabot nga nila ng salamin sa akin, dun ko na na-realize na maling desisyon talaga na sinama ko pa si Mami Macy nyo na pumunta dito sa dentist. Kaya pala hindi nila ako tinatanong kung ano yung kulay na gusto ko, nakapili na pala siya at ayan, pinalagay niya kulay pink. Ano pa nga bang magagawa ko, nandyan na yan, nakalagay na, okay na yan. After nga ng procedure, in-explain na ni Doc sa akin yung mga dapat at hindi dapat gawin at pwede at hindi pwedeng gawin or kainin. Meron pa nga silang ganito para kapag nagta-travel daw, lagi ko siyang bitbit. Yan nga pala yung mga ngipin ko nung sinukatan ni Doc. Huwag nyo na lang pasinin yung nasa background. Yun lang guys, Daddy Tano out. Thank you for watching. Peace!